beloved Boss Mike Cervera. Kita mo kami para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa Yan para daw maayos. Ano kaya maayos? Non-baitable na nga daw to mga kababayan. Ito naman kasi si Marcoleta, inaaya ka lang naman, hindi ka naman na hinahamon. Inaaya ka lang pala ni Tariela na ikay sumama para naman mabisita mo, libre na nga. Makita mo yung mga kababayan natin sa KIG na galit sa'yo ngayon. Ay, nako, galit na galit to, mga kababayan, yung mga taga-KIG, ha? Dito kay Marcoleta. Yun lang naman, Marcoleta. Ang dami pa kasing sinasabi. Simple lang ho, mga kababayan ko, nais ni Commodore Tariela na anyayahan po inaanyayahan. Oo. At nais na makasama si Marcoleta po dahil nga po ito tunog na tunog ho naratibo ng China. Na sana makita niya yung mga kababayan natin dahil may kwento pala yan, mga kababayan. Matagal ng mga panahon, yung mga lolo't lola natin, ay bay, mga kababayan, nandoon mga nagbantay. Opo, at marami pong mga kababayan natin dyan ang nagbuwis po ng buhay. Yung hindi ho yata alam ni Marcoleta ito. Kaya kailangan, mga kababayan, isipin nating maigi. Di ba? Bago magsalita ng kung ano-ano kasi nasasaktan yung marami nating mga kababayan na nakatira diyan po mismo sa Kalayaan Island Group. Mga kababayan ko, kita nyo, ngayon ko lang nalaman, marami na pala ang nagbuwis ng buhay diyan. Oo, mga kababayan ko, yung mga Marines, yung mga sundalo natin, karamihan, ay binuwis na po nila yung kanilang mga buhay para ho mabantayan, para ho masigurado na wala hong iba na kukob-kob diyan po sa Kalayaan Island Group. Ang problema po ngayon, mga kababayan, ito nga si Marcoleta. Sabi ko nga, mga kababayan, hindi natin makaringgan na ipagtanggol man lang niya. Di po ba? Kasi ho, mga kababayan, ulitin ko, ang naratibo ni Marcoleta ay tunog China. Diba? Tunog na tunog China ho, mga kababayan ko Dinadaan lang ho, mga kababayan, kunyari sa malalim na usapin, concern siya. Pero mga kababayan, ang katotohanan, eto na nga, kung ano yung naratibo ng China, yun na yun yung sinasabi at namumutawi sa mga bunganga ng kanilang mag-ama. Namumutawi po yung tunog ng China sa mga bunganga, sa mga bibig netong mag-ama na ito na pareha sila na Hermes ang piluka. Di ba, mga kababayan ka? Naalala nyo ito? Naalala nyo? Yan po yun. Pasok. Kasunod dito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traders ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid numan ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. So natandaan nyo yan, mga kababayan, di po ba? Ulitin ko lang, iksian natin, simplehan natin, para ho mas mabilis tayo. Ang Commodore Tariela ho, inanyayahan. Inanyayahan. Inimbita. Nais isama si Marcoleta sa Kalayaan Island Group.
imbis ho na sumagot, sige, kung libre naman yan, at meron pang libre na pakain, pa-buffet, oo, kasi balita ko, maraming mga seafoods dyan, masasarap. Malalaking isda, mga alimasag, lobster, yung mga ganun mga kababayan. Alimasag. Di ba? Ang nais yata ni Marcoleta, hindi ho yung pagkain na yun kasi sawan-sawa na siya rito. Mukhang nakakain naman ni Marcoleta lahat yan, yung mga lobster, yung mga crab, yung pong mga masasarap na isda, mga tuna sashimi, gano'n. Mukhang nakakain naman ni Marcoleta yan dito, o kahit hindi na siya pumunta ron. Commodore Tariela, try mo kaya na sabihin may nakahanda na sa kanya na pang palit, araw-araw na piluka, doon sa Kalayaan Island Group. Subukan mo lang, baka sakaling pumayag. Oo, sabihin mo, Marcoleta, may nakahanda sa iyo doon. Pamalit sa piluka mo. Hanggang linggo, araw-araw ka magpalit. Baka pumayag na, Ang tao pa mo ha! Mali yata ng pagkaanyaya. Devil crab. Gusto mo, may mamatay na naman. Parang, grabe naman kayo. Huwag niyong pakainin ng devil crab. Alam niyo namang may namatay ng nagmukbang. Di ba? Hindi kaya ganon. Putik na yan. Baka sumama na yan. Commodore ulitin mo. Try mo. Inaanyayahan ko si Senator Marcoleta na sana ay mabisita niya yung mga tao sa Kalayaan Island Group na galit sa kanya. Ngunit, para lang makapunta siya, ay hinandaan siya roon ng mas maganda pa sa Hermes na piluka. Yun! Ang tao pa mo ha! Utik na yan, yan po yun, At ngayon, mga kababayan ko, dinamay ho mga kababayan si Justice Carpio. Eto na ngayon, sumagot ang Justice Carpio. Pasok! The challenge. Ayan na mga kababayan, I accepted the Eto na, makinig kayo mga kababayan ko, pakinggan nyo. I accepted the challenge to debate this topic. The first topic is there legally a West Philippine Sea? Because Marcoleta is saying there is no such thing as a West Philippine Sea. Correct naman mga kababayan ko. Tinatanggap daw ho ni Justice Carpio yung pong panawagan ni Marcoleta na debate. Awag na ho daw si Tariela kasi non-baitable daw. Yun ang sagot ni Tariela. Hindi kita niyayaya na magdebate kasi non-baitable na raw yan. Hindi na kailangan pagdebatihan sapagkat atin na yan. Bakit pa natin pagdidebatihan? Ang problema kasi kay Marcoleta, parang nagiging representante ng China para po magsalita, maging boses nila. Nakuha nyo mga kababayan ko? Para po bang ganito ang nangyayari? Ito pong si Marcoleta ay parang nagiging boses ng China para isulong iabante yung pong interes ng China diyan po sa West Philippine Sea. Tama po ba mga kababayan? Ngayon, eto na. Tinanggap ho mga kababayan ni Justice Carpio yung paanyaya na friendly debate. Laban nga ho dito kay nagngangalang Commodore Tariela at etong si Justice Carpio at isa pa mga kababayan hindi sikat yung isa na hinahamon niya. Ngayon, sinasagot na ngayon mga kababayan at kumasa sa hamon. Etong si Justice Carpio.
at pag-usapan yung pong pinaglalaban ni Marcoleta na walang West Philippine Sea kundi guni-guni lang daw. Gawa lang daw natin yun. Tama naman kasi yan yung mga naging issue talaga sa kanya, di ba? At eto pa yung isa, pasok. The second is if there is a West Philippine Sea in our law, are the maritime zones of our islands in the Kalayaan Island Group part of the West Philippine Sea? Yun ang dalawa. Very simple. Dalawa lang daw. Simple lang. Pagdidibatihan daw mga kababayan kung yung Kalayaan Island Group parte ng Pilipinas. Yan ho ang pag-uusapan para ho hindi maraming mga kwentuhan. Kasi alam nyo naman si Marcoleta, kapag ka eto nakausap nyo, ang usapan lang mga kababayan, yung piluka, mapupunta na mga kababayan, sa kung saan-saan. Ganun ho Ganun ho makipag-usap si Marcoleta, di ba? Kausapin nyo yan, mga kababayan. Halimbawa lang. Piluka. Piluka, mga kababayan. Nako, kung saan-saan kayo dadalin. Baka mapunta ho kayo sa Louis Vuitton. Mapunta kayo sa Christian Dior at saka sa Hermes. Bakit? Syempre, pagmamalaki niya na yun ang tatak ng piluka niya. Diba? Ganun ho, mga kababayan ko, ang style ni Marcoleta. Kaya nililiwanag po ni Justice Carpio na mag-stick lang tayo sa dalawa na hindi naman ho galing sa ibang tao, kundi galing sa bunganga niya. Tama po ba mga kababayan? Hindi naman ho galing yung dalawa. Dalawang nais ni Justice Carpio na pag-usapan. Hindi ho galing kung kani-kanino. Galing sa bunganga mismo ni Marcoleta. Tama, mali? Tama, di ba? Tama. Yun. Ngayon, mga kababayan, si Marcoleta inikot na yata lahat ng programa sa mainstream media para todo paliwanag na. Simple lang. Kung talaga na itong si Marcoleta ay gusto, dahil hamon niya naman yan. Hamon mo, galing sa bunganga mo yung pag-uusapan para makapag-umpisa na ng debate, abay kagatin mo na. Diba? Kagatin mo na, Marcoleta. Kaso mga kababayan, eto na nangyayari. Para hubang mga kababayan, ang dami ng alibay Imbis ho, mga kababayan, na sagutin at pumayag na. Hindi dapat pumayag na nga yung yung hinahamon 'Di ba dapat? Ang dapat dito ikasana. Ikasana natin yung debate na kung saan daw gusto ni Nino ang alin. Gustong ganapin kahit saan daw ngayon mga kababayan ko, abay bigla yatang nagbabago yung kanyang pahayag na magdebate. Matapos kumagat si Justice Carpio. Biruin nyo, ang pag-uusapan galing po sa kanyang bunganga. Galing sa kanyang isipan. Galing sa kanyang mga sinasabi. Yun ho yung pag-uusapan. At siya rin ang naghamon ng debate. Tapos, eto na ngayon nung kagatin ni Justice Carpio, mga kababayan ko, alam nyo kung ano nangyari? Bigla ho mga kababayan, ang dami ng sinasabi na parang putang babae. Ano ba naman yung Marcoleta? Ikaw naghamon. Ang pag-uusapan naman galing sa bunganga mo galing. Tapos ngayon uurong ka. Kahit hindi mo sabihin na umurong ka na, yung mga action mo kakaiba.
parang yun na nga, iisipin na naming mga Pilipino, mga tao na nakasubaybay dito, ay talagang umurong ang betlog mo. Oh, tuloy nga natin to. Ano ba ito? Sinabi ni Carpio na bagamat ginagalang niya ang pahayag ng mga mambabatas tungkol sa China at sa West Philippine Sea, Ay! may paalala siya sa mga opisyal na nanumpang protektahan ng konstitusyon kung saan kasama ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Yan. And it says the state shall protect its marine wealth in the exclusive economic zone. Correct. Wala pang sagot si Marcoleta dito. Ala! Pero nauna na niyang sinabi na gusto muna niya ng friendly debate bago tanggapin ang imbitasyon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na Kita pumunta nyo? sa Kalayaan Island Group. Kita nyo mga kababayan, maliwanag Ano? Maliwanag na maliwanag, di ba ba? Our beloved Boss Mike